Magandang umaga, kapatid! Bago ka magsimula ng iyong araw, gusto kitang imbitahan sa isang espesyal na sandali ng panalangin. Marami sa atin ang gumigising na may bigat sa dibdib, takot sa bukas, kaba sa mga problema o stress sa buhay. Pero ang totoo, hindi ito ang plano ng Diyos para sa atin. Ang sabi sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng mahinahong pag-iisip. Sa video na to, sama-sama tayong maglaan ng oras para pakinggan ang salita ng Diyos at manalangin laban sa takot. Kung gusto mong simulan ang bawat araw na puno ng kapayapaan at lakas mula sa Panginoon, siguraduhin mong mag-subscribe ka at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga daily prayers. Manatili ka hanggang dulo dahil may panalangin tayong sama-samang idudulog na magpapatibay sa iyong puso ngayong umaga. Alam mo ba kung bakit napakalakas ng kapit ng takot? Kasi takot ang madalas na ginagamit ng kaaway para guluhin ang isip at puso natin. Ang takot ay parang multo. Nakakatakot sa una, pero kapag tiningnan mo ng mabuti, wala naman talagang laman. Ang sabi nga, fear is false evidence appearing real. Pinapalaki nito ang problema, pinapahina ang loob, at pinaparamdam na mag-isa ka. Kahit malinaw na sinabi ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, kapag nangingibabaw ang takot, nakakalimutan natin ang lahat ng mabubuting ginawa ng Panginoon noon. Nakakalimutan natin kung paano niya tayo pinagaling, tinulungan, at binigyan ng pag-asa. Kaya tandaan, ang takot ay hindi galing sa Diyos. Ang galing sa Kanya ay kapangyarihan, pag-ibig, at mahinahong pag-iisip. Kaya tuwing sumisiksik ang takot, piliin nating manindigan sa katotohanan ito. Kung titingnan natin ang panahon ngayon, napakaraming dahilan kung bakit nagiging alipin ang tao sa takot. May mga nawawalan ng trabaho at hindi alam kung saan kukuha ng pambayad ng bills. May mga magulang na laging nag-aalala para sa kanilang mga anak. Kung ligtas ba sila? Kung may magandang kinabukasan ba sila? May mga may sakit na hindi sigurado kung gagaling PA. At halos lahat nag-aalala kung ano ang mangyayari bukas. Madalas, hindi na tayo makatulog sa gabi dahil iniisip natin ang mga problema. May mga luhang pumapatak ng palihim dahil sa bigat ng pinapasan. Pero kapatid, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Ang lahat ng pinagdadaanan mo alam ng Diyos at mas malaki ang kapangyarihan niya kaysa sa kahit anong sitwasyon. Kahit anong bagyo ng buhay, hindi niya hahayaan na malunod ka. Ang pinakamagandang panlaban sa takot ay ang salita ng Diyos mismo. Sa Mateo chapter 6 verses 25 to 33, malinaw na sinabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala sa inyong buhay. Bakit? Dahil alam ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan. Ang kailangan lang nating unahin ay ang Kanyang kaharian at katuwiran, at lahat ng bagay ay idadagdag niya sa atin. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, may malinaw na pangako ang Diyos. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Mapapansin mo, hindi lang siya nag-utos na huwag matakot. Binigyan niya ng dahilan. Ako ang Diyos mo. Palalakasin kita. Tutulungan kita. Aalalayan kita. Ang bawat pangako ng Diyos ay matibay na pundasyon. Kaya kapag sinasabi ng takot na mag-isa ka, tandaan mo, may Diyos na kasama mo. Kapag sinasabi ng takot na wala ka ng pag-asa, sagutin mo, ang Diyos ko ang magpupuno sa lahat ng aking pangangailangan. Mahalagang maintindihan natin na ang takot ay hindi basta-basta damdamin lang. Isa itong sandata ng kaaway. Ginagamit ito ng dyablo para pigilan kang sumulong sa plano ng Diyos. Kapag natatakot ka, natatali ang iyong pananampalataya. Pero tandaan, kahit anong gawin ng kaaway, mas makapangyarihan rin ng Diyos. Oo,
Ang dyablo ang ama ng kasinungalingan at pinagmumulan ng takot. Pero si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang nagbibigay ng katahimikan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang Espiritu Santo naman ang ating tagapag-aliw. Palagi niyang pinaparamdam ang presensya ng Diyos. At higit sa lahat, ang Ama ang may hawak ng ating kinabukasan. Kaya't kahit anong kasinungalingan ang ibulong ng kaaway, ang katotohanan ay ito. Ang Diyos ay tapat at hawak niya ang ating buhay. Kaya hindi kailanman mananaigang takot sa puso ng anak ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos na walang proteksyon. Sa Efeso chapter 6 verses 13 to 17, tinuruan tayo kung paano lumaban laban sa espiritual na kaaway gamit ang armor of God. Una, ang kalasag ng pananampalataya. Ito ang pumipigil sa mga pananamtakot at pagdududa. Ikalawa, ang espada ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa bawat kasinungalingan ng kaaway, may tugon tayong nakasulat sa Biblia. Ikatlo, ang helmet of salvation, paalala na ligtas na tayo kay Kristo. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan at kamatayan laban sa atin. At ikaapat, ang breastplate of righteousness na nagpoprotekta sa puso natin laban sa guilt at condemnation. Kaya kapag umatake ang kaaway sa isip, puso at kaluluwa mo, huwag kang umatras. Suotin mo ang buong armor na ibinigay ng Diyos at manindigan ka. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Kasama mo si Kristo sa bawat digmaan. Ngayon, kapatid, tanungin mo ang sarili mo. Kapag kumatok ang takot, ano ang gagawin mo? Madali ang tumakbo, magpatalo, at magpaka-busy para lang takasan ang kaba. Pero hindi yan ang itinuro ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, tumayo kayo. Kapag may dumarating na alalahanin, huwag mo itong hayaang lamunin ang iyong isipan. Kapag bumubulong ang takot, sagutin mo ng panalangin at salita ng Diyos. I-declare mo ng malakas. Hindi ako binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng mahinahong pag-iisip. Dahil kapag nagde-declare ka ng katotohanan, natatalo ang kasinungalingan ng kaaway. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi tahimik. Ito ay nagsasalita. Kaya huwag mong hayaang takpan ng worry ang iyong worship. Huwag mong hayaang nakawin ng anxiety ang iyong kapayapaan. Piliin mong tumayo sa pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ang takot ay talunan na. Ngayon kapatid, matapos nating marinig ang salita ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya nang may buong pananampalataya. Pumikit ka sandali at sabay tayong manalangin. Amang makapangyarihan, salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal at proteksyon. Salamat dahil sa kabila ng mga bagyo ng buhay, hindi ninyo kami pinababayaan. Ikaw ang aming kanlungan, aming matibay na muog, at aming tagapagtanggol. Panginoon, humihingi po kami ng lakas sa mga oras ng kahinaan. Palakasin ninyo ang aming pananampalataya kapag sinusubok kami. Bigyan ninyo kami ng katatagan upang manatiling nakatayo kahit malakas ang hampas ng problema. At higit sa lahat, punuin ninyo ang aming puso ng kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, kundi galing lamang sa inyo. Ama, itinataas ko rin po ang bawat subscriber at viewer ng channel na ito. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pamilya, trabaho, at pang-araw-araw na buhay. Naway maranasan nila ang inyong presensya sa bawat sandali. Dinadalangin ko rin ang lahat ng nag-iiwan ng kanilang prayer requests sa comment section. Naway pakinggan ninyo sila at sagutin ayon sa inyong perpektong plano at kalooban. Higit sa lahat, ilingko ang kanilang kaligtasan. Naway makilala nila si Jesus ng mas malalim at sa kanilang pagkakilala ay lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya.
Idinedeklara namin sa pangalan ni Jesus na walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Alam namin na kami ay pinalilibutan ng inyong mga anghel upang magbantay at magligtas. At higit sa lahat, naniniwala kami na sa bawat laban, si Jesus ang aming tagumpay. Siya ang aming depensa, aming sandigan, at aming kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Kapatid, tandaan mo ito bago matapos ang ating video. Ang stress, anxiety at takot ay hindi kailanman may huling salita sa buhay mo. Ang nagsabi ng huling salita ay si Jesus nang siya ay muling nabuhay at nagsabing, "It is finished." Talo na ang takot, talo na ang kamatayan, at panalo na ang mga anak ng Diyos. Kaya sa tuwing darating ang pangamba, piliin mong tumayo sa pananampalataya. Kapag kumatok ang takot, sagutin mo ng salita ng Diyos. At kapag parang wala ng pag-asa, ipaalala mo sa sarili mo, kasama mo si Kristo hanggang dulo. Kung na-bless ka sa panalangin natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-share sa mga mahal mo sa buhay para sila rin ay mapalakas. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay sumayo araw-araw. Amen.